Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayun din ang bawat ipinanganak sa Espiritu." "Paano pong mangyayari ito?" tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro pa naman kayo sa Israel, ay hindi ninyo naunawaan ang mga bagay na ito. Tandaan ninyo, ang aming nalalaman, ang sinasabi namin, at ang aming nasaksihan, ang pinatototohanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at ating pong ipinagdiriwang o ginugunita din ang kapistahan ni Santa Catalina ng Siena. At sa kanyang gabay din, nawa ay ating maunawaan ang mensahe ng ating pong mga pagbasa sa araw na ito. Narinig natin muli sa pangalawang pagkakataon ang usapan o pakikipag-usap ni Nicodemo sa ating Panginoong Hesukristo bago pa man maganap ang kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Parang pinaunang pasabi na ni Jesus ang tungkol sa kanyang muling pagkabuhay. At nawa, sa diwa din ng pagkabuhay, muli rin nating mapagnilayan kung nagkaroon ba ng panibagong buhay sa atin matapos itong o habang tayo ay nasa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay. May parabang, kasi kung bagong buhay, sabi nga, maliban na siya ay ipanganak muli. So ibig sabihin yung kailangan natin suriin ang ating mga sarili kung mayroon ba kahit isa na nabago sa buhay natin na hinihiling ng Diyos sa atin. Kasi hindi pwedeng taon-taon lang tayong magiging bahagi lang ng ating buhay, yung magdiwang lang tayo, mag-celebrate lang tayo ng mahal na araw, ng Pasko ng Pagkabuhay, pero baka wala namang nabubuhay sa atin. Siyempre, kung hindi mamamatay, hindi tayo mabubuhay. So, anong ugali ang kailangan natin tingnan na dapat namatay na at magkaroon ng bagong ugali? Maganda po makita din ito sa pagbabago sa mga gawa ng mga apostol. Narinig natin yung kanilang karanasan na walang naghihirap o nagdarahop sa kanilang komunidad dahil ang bawat isa ay nagbibigay.
Bawat isa, no, mayroon nga dito sinabing ipinagbibili nila ang kanilang ari-arian at ang pinagbilhan ay binibigay sa mga apostol at ang mga apostol naman ang nagbabahagi sa kanilang mga kasamahan. So, sabi nga, no, ayon sa kanilang kakayanan, ayon sa kanilang pangangailangan. So ngayon ba ay sana magkaroon tayo ng ganong pananaw nang sa ganon ay mabago talaga hindi lang ang buhay natin kundi ang buhay sa paligid natin. Mabago ang buhay sa pamilya. No? Sana mas maisip natin din yung isang sa pagbabago, no? Yung maisip natin kung paano at ano naman ang maibibigay ko. Hindi yung kung ano ang tatanggapin ko o dapat na ibinibigay sa akin. Kaya nga si Kristo, no, sa kanyang pakikipag-usap kay Nicodemo, ito ang bigay niya. Laging iniisip ng Diyos ang maibibigay sa tao. Hindi yung kung anong mapapala niya sa tao. Dahil kung tutusin, wala naman talagang mapapala ang Diyos sa tao, kundi ang tao ang may mapapala sa lahat ng ibibigay ng Diyos sa tao. Kaya nawa, no, sa ating pong patuloy, para bang hindi lang itsura dapat natin ang nagbabago. No? Nagbabago ang kutis, ang kulay ng buhok, nagbabago ang timbang, nagbabago ang hugis, pero ang higit na kailangan may magbago ay ang ating kalooban, ang ating mga pag-uugali. Amen?